So what's up nga sa inyo mga kalpa, no? For today's video vlog nga pala, ituturo ko nga pala kung paano nga pala yung pag-install ng fender extension dito sa front fender natin. So ngayong panahon nga na to sa Pilipinas ay magtatag-ulan na. So ganito ang itsura kapag hindi ka naka fender extension sa mga Click 160. Talaga ang dumi ng chassis dito banda. So pati sa taas marumi yan. So madali lang naman yung pagtanggal dito kahit hindi nyo natanggalin yung front wheel natin or yung front mags. And then dito gumamit lang tayo ng size 12 na open wrench para matanggal natin yung kabilaan na tornilyo dito sa front fender. So kung hindi pa na-upgrade yung bolts nyo dyan, baka nasa size 10 yan. And then gumamit lang din pala tayo ng size 10 na open wrench. So bali apat yung tatanggalin ninyong tornilyo rin dito. Nakapaloob yan. So sisikwatin nyo na lang yan. So kakamayin nyo na lang yan para hindi nyo natanggalin yung front wheel mags natin. So pati dito sa kabila tatanggalin nyo rin para mahugot natin yung buong front fender natin dito. So baka magtanong kayo kung nasa magkano itong fender extension. Huwag kayong mag-alala, murang-mura lang po ito guys. So nasa 150 pesos lang po ito. So bali binili ko nga pala ito sa Indonesia. Yun lang, medyo matagal nga lang siyang dumating dahil international nga po natin siya in order at napakalayo nga po ng Indonesia sa Pilipinas. So 7 days siya bago dumating. At kapag kabibilihan nyo naman dito sa Pilipinas, medyo may kamahalan siya. Baka naglalaro na yan sa 500 pesos. Tapos ito na nga pala yung mga tornilyong natanggal natin. At dito nga meron tayong bibili na tornilyo mamaya. So maliit lang ito. Nasa size 8 lang siguro to. Tapos 1 yung sukat niya. So kailangan nating magbutas mamaya. So mamaya ipapakita ko yan. Wala tayong itatagong sikreto. At dito nga guys, natanggal lang nga natin yung front fender natin. So hugutin nyo lang ito mano-mano para maiwasan nating magasgasan. So napakadali lang tanggalin, 'di ba? So dito sukat na sukat po yung fender extension. So kung makikita ninyo dito sa gitna meron siyang maliit na butas. So yan yung pinaka-guide natin. Pwede nyo namang hindi butasan yan. Pero ang magiging problema matagtag. At ito nga pala yung kailangan nating bolts and nuts. And dito gumamit tayo ng impact drill. So kailangan nga natin butasin yung stock front fender natin para nga may pipix natin siya rito. Tapos huwag kayong gagamit ng matabang tornilyo kasi pangit tignan. Tsaka huwag kayong gagamit ng mahaba rin na tornilyo kasi gagasgas po yan sa gulong ninyo. Baka mapudpod or baka mabutas pa. So yung saktuhan na haba lang yung bibilhin ninyo. At ang gagawin ninyo dyan, ibabaliktad ninyo. Huwag ninyong ipapailalim yung pinaka-thread niya kasi nga magagasgasan or sasayad yan sa gulong. So binigyan ko na kayo ng tips and idea. So baka magkamali pa kayo sa gagawin ninyo. Tapos wag ninyong kakalimutan na bumili rin ng washer para hindi yan pumasok tsaka hindi yan masira. So para hindi rin lumaki yung bilog dito sa front fender natin at dun sa fender extension. So dito nga na-install lang natin, ganun lang kasimple. Ay correction lang po pala, hindi pala ako yung nag-install, yung tropa pala natin. So shoutout kay Sendo Moises, taga video lang pala tayo rito at taga voice over. So nakita nyo naman, ganyan na yung itsura ng front fender natin with fender extension. So napakarami na nating nabanggit na word na fender at fender extension. Talagang ganun talaga kasi ganito talaga yung content natin. Kailangan natin mag-focus. So kung ano yung mga pinagtatanggal ninyong tornilyo, ganun na ganun lang din yung mga ikakabit ninyo. So kailangan mahaba po yung pasensya ninyo dahil gipitan nga po pala yung pag-i-install ng tornilyo banda dito. So kung ayaw ninyong matagal na pagkabit ng mga gulong, ganito na lang po yung gagawin ninyo. 4 na tornilyo dun sa loob tapos 2 dun sa labas. Yun lang po yung tatanggalin ninyo. Bali 6 na piraso. So yung iba kasi tinatamad magtanggal ng front mags or front wheel kaya natatagalan sila. So mas gusto natin yung mga easy way na pag-install at pag-convert dito. So ito, hindi na tayo magwo-worry sa pagtalsik ng ulan dito sa motor natin. So yun lang, ride safe. Thanks for watching.